Bigyan natin ng pinakamagandang reaksyon si Miss Megastar Sharon Cunita sa pagserenade sa Bangsamoro. Malalaman mo lang ang saloobin ng isang tao pag eleksyon na. Kaway dito, kaway doon. Kagaya lang ni Miss Sharon Cunita, pumunta sa Marawi, sa Bangsamoro, dahil may kailangan siya. Nakikiusap na iboto ang kaniyang pinakamamahal na asawa, si Kiko Pangilinan, na tumatakbo sa pagkasenador. Kayo ba, mga kapatid kong Muslim, ano sa palagay niyo? Hindi na kayo pwedeng diktahan. Alam niyo na ang tama't mali. Matatalino kayo. Dahil pumunta sa inyo, so kayo na po ang bahalang humusga. Siguro naman maganda intensyon niya. Pero after ng eleksyon, nakuha ang inyong magandang matamis na oo na naiboto niyo siya, ang kanyang asawa, ay parang walang nangyari. So mag-isip kayo mga kababayan, especially dyan sa mga kapatiran natin ng mga Muslim. Kayo po ay hindi dinidiktahan. Sundin niyo po ang tama kung anong ikakaganda. Kung sa isip niyo ay makakabuti, makakatulong sa ating sambayanang Pilipino, why not? Na hindi niyo iboto. So, iyan ang adhikain ng mga kumandidato. Pati asawa ginagamit. Pumunta ng Marawi. Kaway dito, kaway doon. Pakiusap rito, pakiusap doon. Dahil kailangan nila kayo. Kailangan nila ang boto niyo. Ang daming pakiusap. Makuha lang ang matamis ni mo. Ligaya dahil sa kayo ay mahal ko. Pero kapag nasa posisyon na sila, wali. Wali na kayo. Wala na. Parang hindi kayo kilala. Mag-isip kayo. Ganyan naman lahat ng tumatakbo. Puro magandang pakiusap. Nagpapakitang tao, pakitang gilas para makuha ang simpatiya ng mga butante. Pero after all, parang wala nangyari. Nakalimutan ng lahat. Ang habol lang naman ng mga yan ay posisyon. Pera ng taong bayan. Bakit ka ba tumatakbo? Kung wala kang ambition, wala kang intention na kumita, magkamkam ng pera. Real talk po yan. Lahat po na kumakandidato ay ang nasa isipan po ay pera. Paano kumamkam? Paano kumita ng malaking pera? Galing sa kaba ng Pilipinas. Galing sa kaba ng mamayang Pilipino. Yan po ang dahilan. Bakit tumatakbo? Bakit nagkakandara pa ang mga kandidato tumakbo? Dahil sa pera. Ang pera ay nasa politika. Yan ang pinakamaruming trabaho